King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 457. Bagong kapangyarihan ng Bloodline. Sa himpapawid, ang katawan ng Blood Corpse Palace Lord ay naglabas ng isang kapansin-pansing kulay dugo na liwanag na parang ito ay isang kulay dugo na araw. Boom boom boy. Ang nangingibabaw na sinag ng liwanag ay tumawid sa 1,000,000 radius. Ang asol na buhok ni Zhao Fang ay umiihip sa hangin habang ang isang hadlang ng tubig ay nabuo sa paligid ng kanyang katawan, na bumagal at sumisipsip ng kulay dugo na liwanag. Sa oras na ito, kahit na walang kontrol si Zhao Fang sa labanan, siya ay kasing tahimik ng karagatan at kalmado tulad ng isang lawa. Mukhang ang bloodline ng Eye of Water ay talagang dalubhasa sa pagtatanggol. Ang resultang ito ang inaasahan ni Zhao Fang. Sa katotohanan, ang yelo at tubig ay parehong magkatulad na kapangyarihan, sa magkaibang estado. Malamang na hindi kayang harapin ni Zhao Fang ang lihim na kasanayan ng Blood Corpse Palace Lord kung hindi dahil sa pagbabago sa God's Spiritual Eye. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali iyon? Ang garalgal na boses ng Blood Corpse Palace Lord ay tumunog mula sa kulay dugo na araw. Q. Ang kulay dugong araw na siyang Blood Corpse Palace Lord ay biglang naging 2 o 3 beses na mas mabilis habang siya ay sumusugod kay Zhao Fang. Hindi ba gusto nitong Blood Corpse Protector ang kanyang buhay? Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Nanlamig ang kanyang katawan nang makaramdam siya ng panganib. Sa kanyang kasalukuyang estado, ang ginagawa ng Blood Corpse Palace Lord ay katulad ng pagsunog sa kanyang True Spirit Chi. Ang pagkakaiba ay ang Blood Corpse Burn ay mas matatag. Shua. Umaalon ang water barrier nang umatras si Zhao Fang. Pina-circulate niya ang kanyang True Spirit Chi at ang kanyang bloodline power sa maximum. Mamatay. Nabaluktot ang mukha ng Blood Corpse Palace Lord habang kinakagat niya ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang braso. Basag. Ang brasong may dugong bangkay ay bumaril mula sa balikat ng Blood Corpse Palace Lord at dumobol ang takbo patungo kay Zhao Fang. Ano? Nagulat si Zhao Fang matapos itong suriin gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Binayaran ng Blood Corpse Palace Lord ang presyo ng isang braso para gumamit ng kapangyarihan na lumampas sa kanyang antas. Blood Corpse Broken Arm. Ang putol na braso ay naging isang kapansin-pansing guhit ng liwanag. Hindi maganda. Scarlet Moon Secret Technique. Ang Old Su, na nanunood mula sa malayo, ay pinagpawisan ng malamig nang makita ang pag-ataking ito. Sa kritikal na sandali na ito, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God's Spiritual Eye at ikinulong ang pagkilos ng Blood Corpse Palace Lord. Gayunpaman, ang bilis ay naghari sa mundong ito. Ang pagkilos ng Blood Corpse Palace Lord ay umabot sa isang nakakatakot na bilis na halos hindi maiiwasan kahit ng True Lord ranks, maliban kung ito ay isang tulad ni Lu Tianyi. Bagamat makakasabay ang iniisip ni Zhao Fang, hindi kaya ng kanyang katawan. Shua. Ang sinag ng liwanag ay kumamaw sa katawan ni Zhao Fang at lumipad. Boy. Pa. Ang magandang harang ng tubig ay nanginig ng ito ay lumabo at nabasag. Sa kabutihang palad, ang malakas na depensa ng Water Bloodline ay nabawasan ang karamihan sa pinsala. Bam! Ilang beses na bumaligtad sa ere ang katawan ni Zhao Fang habang itinulak siya pabalik ng 12-dosenang yarda. Isang bahid ng dugo ang tumutulo sa kanyang bibig habang pinapatatag niya ang kanyang sarili. Nasugatan siya. Medyo pangit ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na babayaran ng Blood Corpse Palace Lord ang halaga ng isang braso para maka-counterattack. Hindi masyadong magaan ang pinsalang natanggap ni Zhao Fang, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil sa kanyang Life Returning Grass at Elixir of Life, nagkaroon siya ng 2 buhay. Biglang nakaramdam si Zhao Fang ng kakaibang sensasyon na nagmumula sa kanyang water bloodline. Isang manipis na layer ng transparent na tubig ang nahugasan sa katawan ni Zhao Fang tulad ng spring rain. Ito ay naramdaman ni Zhao Fang ang mabilis na paggaling ng kanyang mga sugat. Ang pinakahalata ay ang mga marka ng dugo sa kanyang katawan. Gumaling sila sa bilis na makikita ng mata. Lumaki ang bagong balat nang hindi man lang nag-iiwan ng peklat. Mahusay. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Bagamat ang Water Bloodline ay walang opensa ng Ice Bloodline at hindi makapagpabagal sa kalaban, mayroon itong mahusay na defensive at healing ability.
Ang bloodline na ito ay ginamit sa pagiging perpekto sa katawan ni Zhao Fang. Ang Blood Corpse Palace Lord ay mayroon ding mga kakayahan sa pagbawi, ngunit ang water bloodline ni Zhao Fang ay malinaw na mas mahusay kaysa sa Blood Corpse Palace Lord. Ang bloodline ng brat na ito ay maaaring lumipat sa pagitan ng yelo at tubig. Ang bilis ng pagbawi. Paano ito posible? Dumagundong ang mga alon sa puso ng Blood Corpse Palace Lord. Ang God Spiritual Eye ay pinahintulutan na ngayon ang bloodline ng mata ni Zhao Fang na lumipat sa pagitan ng yelo at tubig, at kung ano man ang bloodline na mayroon si Zhao Fang ay produkto lamang ng kanyang God Spiritual Eye. Nang ang kanyang bloodline ay naging tubig mula sa yelo, nagkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagpapagaling at pagtatanggol. Ang Blood Corpse Palace Lord ay nagbayad ng napakabigat na halaga para sirain si Zhao Fang, ngunit nakabawi siya sa isang kisap mata. Hihihi. Lahat ng sugat ko ay gumaling na. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang kanyang kaligayahan. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ng Blood Corpse Palace Lord ay sobrang pangit. Hahaha. Katawa-tawa. Halos lumuwa ang Blood Corpse Palace Lord ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, hindi siya nawala sa kanyang isip. Ginamit niya ang natitirang kapangyarihan ng Blood Corpse Burn para tumakas sa langit. Sa puntong ito, ang Blood Corpse Palace Lord ay lubhang nasugatan at nawalan ng braso habang si Zhao Fang ay hindi nasugatan. Ang mga alon ay lumitaw sa kanyang puso na hindi mapatahimik, at siya ay lubos na nakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Tumayo si Zhao Fang sa hangin at hindi agad siya hinabol. Ang water bloodline ay may hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagbawi, ngunit maaari ba itong magpagaling ng mga pinsala sa kaluluwa? Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mag-isip. Karamihan sa kanyang mga kasanayan sa Eye Bloodline ay batay sa Ball of Ice Soul o sa Dark Eye Incomplete Page. Ang Ball of Ice Soul ay naghatid kay Zhao Fang sa mga tarangkahan ng Ancient Tao of the Soul, na humantong sa kanyang pag-iisip kung kaya niyang pagalingin ang kaluluwa o hindi. Siyempre, ito ay isang ideya lamang. Kailangan pa ni Zhao Fang na magsaliksik pa ng kanyang bloodline. Makalipas ang ilang paghinga, binawi ni Zhao Fang ang kanyang iniisip. Pinaalis niya ang Blood Corpse Palace Lord sa kanyang mga mata habang may ngiti sa kanyang mukha. Nagpakawala ng hininga ang Blood Corpse Palace Lord. Bakit hindi sumusunod si Zhao Fang? Hindi tiyak ang resulta kung patuloy siyang hahabulin ni Zhao Fang, ngunit ang tiyak ay hindi makakabuti ang sitwasyon para sa Blood Corpse Palace Lord, na nawawalan ng braso. So, maya-maya pa ay narinig na ang tunog ng paglipad. Ang huli ay isang lalaking may puting balbas, si Old Su, na nagpakawala ng hininga matapos makitang ligtas si Zhao Fang. Mahirap isipin na ang isang henyo na may kakayahang pumatay sa lahat ng puwersa na pinamumunuan ng isang Palace Lord mula sa Iron Dragon Alliance ay ipinanganak sa Cloud Area. Masalimuot ang emosyon ng Old Su. Mukhang minamaliit na naman niya ang kabataang ito. Nang makitang maayos si Zhao Fang at may maluwag na ekspresyon, alam ni Old Su na walang silbi ang kanyang pag-aalala. Kung nagsama tayong dalawa, malaki sana ang tsansang mapatay natin ang Blood Corpse Palace Lord. Hindi maiwasan ng Old Su ang panghihinayang. Kung alam niyang napakalakas ni Zhao Fang, nanatili sana si Old Su at papatayin ang Blood Corpse Palace Lord. Malaking kawalan sa Iron Dragon Alliance kung ang isa sa kanilang True Lord rank Palace Lords ay namatay. Wala akong interes na patayin siya ngayon. Nakikipaglalaro lang ako sa Iron Dragon Alliance. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang nang tuluyang nawala ang figure ng Blood Corpse Palace Lord. Nang marinig ito, inilibot ni Old Su ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Tila hindi pa rin naipakita ni Zhao Fang ang kanyang buong lakas, at ang pagpatay sa Blood Corpse Palace Lord ay hindi rin mahirap. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi pa naalis ni Zhao Fang ang kanyang dalawang True Lord rank Ghost Corpses. Ang kabataang ito, na bumalik mula sa isang panlabas na mana, ay may kaluluwang kasing lawak ng karagatan at isang hindi maarok na bloodline. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga nakatagong card ang mayroon pa siya? Hindi napigilan ng Old Su na mapangiti ng mapait. Hindi niya maisip ang antas ni Zhao Fang o ang kanyang iniisip. Ang pagpatay sa Blood Corpse Palace Lord ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Ang target ko ay sirain ang Iron Dragon Alliance. Ang puso ni Zhao Fang ay kalmado. So.
Bumalik sina Zhao Feng at Old Su. Old Su, babalik ako ngayon sa 13 bansa. Sabi ni Zhao Feng. Hindi siya papasok sa alyansang ito o mamumuno dito. Ang kailangan lang ni Zhao Feng ay ang impormasyon ng Dragon Killing Alliance, pati na rin ang kanilang kakayahang pangalagaan ang maliliit na abala na kasunod nito. Maya-maya, dumaong si Zhao Feng sa tabi ng isang bangin. Meow meow. Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw si Lintong, na ginapos ng Mystic Snake Blood Whip, sa harap ni Zhao Feng. Zhao Feng. Malamig na suminok si Lintong. Bumalik si Zhao Feng nang walang emosyon at ligtas, na nagpayanig sa puso ni Lintong. Si Zhao Feng ay tila hindi nasaktan mula sa pakikipaglaban sa Blood Corps Palace Lord, na nangangahulugang ang Blood Corps Palace Lord ay malamang na natalo. Saan mo nakuha ang iyong mga bagong kasanayan at diskarte sa mata? Tanong ni Zhao Feng. Si Lintong ay naging hindi mapalagay at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pakikibaka sa kawalan ng katiyakan. Dapat mong malaman na ang iyong bloodline ay walang pagkakataon laban sa akin. Makukuha ko ang sagot na gusto ko mula sa iyong bibig ng walang lakas. Mabagal na sabi ni Zhao Feng. Ikaw. Kinagat ni Lintong ang kanyang mga ngipin. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Zhao Feng. Ang kanilang mga bloodline ay hindi sa parehong antas. Siyempre, hindi alam ni Lintong na si Zhao Feng ay hindi maglalakas loob na gamitin ang kanyang God Spiritual Eye sa ngayon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa muli siyang makatulog. Ano ang koneksyon sa pagitan mo at ng Moon Demon Palace? Malamig na tanong ni Zhao Feng mula sa kung saan. Moon Demon Palace. Paano mo nalaman ang Moon Demon Sacred Palace? Iyan ang ubod ng Scarlet Moon Inheritance. Bulalas ni Lintong. Scarlet Moon Inheritance. Bumalik ka mula sa Scarlet Moon Inheritance. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Hindi katakataka na si Lintong ay nagkaroon ng ganoong kultivasyon at napakalaking pagbabago sa kanyang bloodline ng mata. Mukhang pinasok niya ang isa sa 4 na malalaking pamana, ang Scarlet Moon Inheritance. Ngunit, ano ang koneksyon sa pagitan ng Scarlet Moon Demonic Religion, ang Scarlet Moon Inheritance, at Moon Demon Palace? Makalipas ang kalahating buwan, sa isang tiwangwang na disyerto. Q. Isang malabong madilim na kulay dugo na liwanag ang dumaong sa loob ng isang sinaunang kastilyo sa disyerto. Nang mawala ang kulay dugong liwanag, ipinakita nito ang mahinang figure ng Blood Corps Palace Lord. Kasabay nito, isang malaking duguan na asol na ibon ang bumaba mula sa langit. Ang aura ng dagwang asol na ibon ay umabot na sa True Mystic rank at nagdulot ito ng magulong pag-ihip ng hangin gamit ang mga pakpak nito. True Lord Tai Xiao. Ikaw ba? Huminto ang mga yapot ng Blood Corps Palace Lord habang sinulyapan niya ang 2 figure sa dagwang asol na ibon. So. 2 figure ang tumalon mula sa dagwang asol na ibon. Ang isa sa kanila ay isang kabataang may hawak na bentilador. Ang kanyang balat ay kumikinang sa isang pakiramdam ng metal at nagbigay ng malamig na aura. Kagagaling ko lang sa Sacred True Dragon Gathering. Blood Corps Palace Lord, anong nangyari sa iyo? Bakit masyado kang nasaktan? Ang kabataang ito ay halatang si True Lord Tai Xiao, ang nagpilit sa mga elder ng 12 clans na pumirma ng isang blood pact sa Dragon Concealang Lake 2 taon na ang nakararaan. Sa tabi ni True Lord Tai Xiao ay isang kabataang nakasuot ng itim na walang emosyon. King of Gods, Kabanata 458. Dark Heart Seed. Sa tiwangwang disyerto, isang madilim na kastilyo ang napapaligiran ng mga puting buto at naging isa sa dilaw na buhangin. Sa harap ng kastilyo, nakipagkita ang Blood Corps Palace Lord sa 2 tao na nagmula sa dagwang asol na ibon. Ang mukha ni True Lord Tai Xiao ay puno ng pagtataka habang nakatingin siya sa Blood Corps Palace Lord. Hindi lang siya malubhang nasugatan, wala rin siyang braso. Sa gilid, ang walang ekspresyong nakaitim na balabal na kabataan ay hindi rin maiwasang mag-react sa pamamagitan ng pag-click sa kanyang dila. Ang Blood Corps Palace Lord na ito ay nagmula sa Scarlet Moon Demonic Religion at kilala sa kanyang kalupitan at katusuhan. Kahit na sa 4 na Palace Lords, ang kanyang katayuan at lakas ay medyo mataas. Paano siya napunta sa ganitong estado? Blood Corps Palace Lord, sino ang naglagay sa iyo sa ganoong estado? Sa ilalim ng pagtatanong ni True Lord Tai Xiao, hindi sinasadya ng Blood Corps Palace Lord ang nangyari.
Siyempre, hindi niya sinabi ang mga detalye ng kanyang pagkatalo, dahil pakiramdam niya ay mawawalan siya ng mukha sa pagtalakay sa mga detalye sa harap ng isa pang Palace Lord. Kahit na ang Blood Corps Palace Lord ay nagbigay lamang ng isang simpleng buod ng nangyari, nahulaan pa rin ni True Lord Taishao kung gaano kapahamak ang labanan. Ang mga elite ng dalawang palasyo ay pinatay lahat. Maging ang Blood Corps Palace Lord mismo ay nasugatan ng husto at halos hindi nakatakas, at lahat ng ito ay ginawa ng isang junior. Nagulat si True Lord Taishao at ang nakaitim na kabataan. Kung ito ay isang matanda, maaari nilang tanggapin ito, ngunit lahat ito ay ginawa ng isang kabataan. Kailan nagkaroon ng napakalaking henyo ang Cloud Area? Sino ang kabataang iyon? Mukhang hindi naniniwala si True Lord Taishao sa Blood Corps Palace Lord. Kagagaling lang niya sa Sacred True Dragon Gathering, anong klaseng henyo ang hindi niya nakita noon? Isang hindi kilalang brat na tinatawag na Zhao Fang. Galit na sabi ng Blood Corps Palace Lord habang siya ay dumura at ibinaling ang kanyang ulo, na parang ayaw na siyang banggitin pa. Zhao Fang. Ano? Siya yon. Ang mga ekspresyon ni True Lord Taishao at ng kabataang nakasuot ng itim ay nagbago ng husto. Malinaw, ang pangalang Zhao Fang ay nagpagulat sa kanila. Huminto ang mga yapak ng Blood Corps Palace Lord habang kinusat niya ang kanyang mga mata na may kakaibang ekspresyon. Kilala mo ang brat na iyon. Mukhang hindi alam ng Blood Corps Palace Lord ang nangyayari. Hindi siya hindi kilalang brat. Isa siyang napakahusay na kamanghamanghang henyo sa buong kontinente. Mataimtim na sabi ni True Lord Taishao habang nagpakawala siya ng mahinang hininga. Pagkatapos bumalik mula sa Sacred True Dragon Gathering, hindi lang si Zhao Fang ang kilala ni True Lord Taishao at ng kumpanya, kilala rin nila siya. Ano ang nangyayari? Ang Blood Corps Palace Lord ay nahihilo at ang kanyang ekspresyon ay nagdilim. Nagsimulang ikwento ni True Lord Taishao ang pagganap ni Zhao Fang at ang kanyang huling resulta sa Sacred True Dragon Gathering. Sa prosesong ito, ang mukha ng Blood Corps Palace Lord ay napakakulay, puno ng lubos na pagkabigla. Huminga ng malamig ang Blood Corps Palace Lord. Hindi niya akalain na ang kabataang kanyang nakalaban ay isang napakahusay na kamanghamanghang henyo ng henerasyong ito. Ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay ang rurok ng libu-libong henerasyon. Sina Zhao Fang at Yu Tianhao ay may pamagat bilang dalawang hari ng napakahusay na kamanghamanghang henyo na sumupil sa hindi mabilang na mga henyo ng ilang henerasyon at naging mapurol ang ilog ng kasaysayan. Baka ang Scarlet Moon Patriarch at Sword Saint Ye Wuxi lang ang nakapagkumpara sa dalawang hari ng napakahusay na kamanghamanghang henyo na ito. Hindi ko akalain na ang lakas ng brat na ito ay tumaas ng husto pagkatapos bumalik mula sa labas na mana. Napabuntong hininga si True Lord Taishao. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa isa pang hari ng napakahusay na kamanghamanghang henyo na si Yu Tianhao, na umabot sa maagang yugto ng True Lord rank pagkatapos bumalik sa kontinenteng ito, ay nagpang-inag sa normal na True Lord ranks. Sa pagharap sa nakakatakot na hari ng napakahusay na kamanghamanghang henyo, parehong nabagabag si True Lord Taishao at ang Blood Corps Palace Lord. Mahirap patayin ang brat na ito sa isa o dalawang True Lord ranks lang. Kailangan natin ng kahit ilang True Lord ranks na may magandang plano para magkaroon ng pagkakataon. Ang mukha ng puot ng Blood Corps Palace Lord ay napalitan ng solemna. Dahil alam ang performance ni Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering, mas gumaan ang pakiramdam ng Blood Corps Palace Lord. Kapag hindi natin mapatay ang isang henyo ng ganitong antas, ang banta na dulot ng kanilang kinabukasan ay hindi masusukat. Kailangan nating magplano ng mabuti, at kung gusto nating magkaroon ng 100% pagkakataon, humingi ng tulong sa Division Leader. Iminungkahi ni True Lord Taishao. Division Leader. Ang mukha ng Blood Corps Palace Lord ay puno ng malalim na paggalang. Isa lamang siyang protector ng isang subdivision sa Scarlet Moon Demonic Religion at ang kanyang katayuan ay nasa ibaba lamang ng isang subdivision leader. Gayunpaman, ang mga naging tunay na division leader lamang ang itinuturing na miyembro ng mataas na antas ng Scarlet Moon Demonic Religion. Noon, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay may 12 divisions, 108 subdivisions at ang kanilang kapangyarihan ay kumalat sa buong kontinente.
Ang 12 dibisyon ay maaari pang harapin ang 10 dakilang angkan ng kontinente kapag sila ay nasa kanilang tuktok. Parehong hindi nagduda sina True Lord Tai Xiao at Blood Corps Palace Lord, kung humingi sila ng tulong sa division leader, madali nilang mapatay si Zhao Fang. Gayunpaman, ang hilingin sa isang division leader na harapin ang isang junior ay maaaring labis na pagpapalaki ng problema at maaaring maging sanhi ng kalungkutan sa division leader. Binabawi ng division leader ang kanyang lakas sa nakalipas na 2 taon at wala siyang gagawin maliban kung kailangan niya. Higit pa rito, ang Iron Dragon Alliance ay may 4 na Palace Lords at ilang nakatagong puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion. Hanggat hindi tayo haharap sa puwersang maihahambing sa 10 Great Clans, wala tayong dapat ikatakot. Umiling ang Blood Corps Palace Lord. Bagamat malakas si Zhao Fang, ang banta na ipinataw niya ay nasa True Lord rank lang. Totoo, ngunit kailangan nating mabilis na kumonekta kina Long at BG, ang 2 pang Palace Lords. Ang True Lord Tai Xiao ay tumango. So. Hindi nagtagal, lumipad ang 3 figure patungo sa kastilyo. Sa hangin, biglang huminto ang mga yapot ni True Lord Tai Xiao. Beimoy, kung tama ang pagkakaalala ko, ang Zhao Fang na iyon ay nagmula sa parehong angkan mo. Walang emosyon ang mga mata ni True Lord Tai Xiao. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng Blood Corps Palace Lord habang nakakulong siya sa tahimik na walang emosyong kabataan. Ang nakaitim na kabataang ito ay si Beimoy ng Broken Moon Clan, na bumalik mula sa Sacred True Dragon Gathering. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Beimoy na mapangiti at walang magawang tumango. Makalipas ang ilang araw, sa isang lugar malapit sa isang maliit na lawa sa tabi ng mga hangganan ng 2 malalakas na bansa. Ilang oras na akong natulog. Isang tamad na boses ang tumunog. Sa pamamagitan ng isang swipe, isang asul na buhok na kabataan ang gumapang mula sa ilalim ng isang layer ng buhangin at nagpunas ng kaunting alikabok. 25 araw. Sinabi ni Lintong pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mula nang mahuli siya ng maliit na pas ang magnanakaw, naging bilanggo si Lintong. Matapos makipaghiwalay sa Old Su, si Zhao Fang ay nagtungo sa 13 bansa, ngunit nakatulog pagkatapos ng kalahating araw. Sa panahong ito, naghintay si Lintong ng walang pangahas na gumawa ng anuman. Naranasan na niya ang kakayahan ng maliit na pas ang magnanakaw, na maaaring matigilan siya ng wala saan. Ang takot ni Lintong sa maliit na pas ang magnanakaw ay higit pa sa takot niya sa may-ari nito. Hindi na tayo maaaring manatili pa. Humikab si Zhao Fang habang ipinatawag niya ang Asher Swallow mula sa kanyang sinaunang metal na singsing. Matapos magising sa pagkakataong ito, naramdaman ni Zhao Fang na muling nabawasan ang bloating sensation. Ito ay halos hindi matukoy. Ito ay tiyak na ang sitwasyon ng mata ay naging matatag. Gayunpaman, ang lawa sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay hindi pa rin lumalampas sa 10 yarda. Alam ni Zhao Fang na ang God's Spiritual Eye ay kalahating hakbang na lang mula sa muling pagunlad. Ang pagbabago sa pagitan ng yelo at tubig ay isang maliit na pagbabago lamang na hindi gaanong nakaapekto sa pundasyon. Bukod pa riyan, nalaman ni Zhao Fang na mayroon siyang mga senyales ng pagpasok sa True Lord rank kahit na hindi nag-iisa. Lalakas ang aking lakas kung makapasok ako sa True Lord rank, ngunit kailangan kong bumalik kaagad sa Broken Moon Clan kung sakaling may mangyari. Si Zhao Fang ay bumaril sa langit kasama ang Asher Swallow. Nasa Asher Swallow din ang bilanggo na si Lintong. Lintong. Isang ripple ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang na nagpasinok kay Lintong. Naramdaman niya ang malakas na pagdagsa ng mental energy na pumasok sa kanyang kaluluwa. Hindi. Huwag. Nagpumigla si Lintong sa takot. Malinaw na alam niya ang kahalagahan ng kaluluwa dahil siya ay isang taong nagsanay sa mental energy. Ang kaluluwa ay ang core ng isang tao, at kapag ang kaluluwa ay nabura ng isang puwersa sa labas, ang resulta ay hindi maiisip. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Zhao Fang ay masyadong malakas, na pumipigil kay Lintong na lumaban. Dark Heart Seed. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay bumaril ng isang madilim na asul na patak ng tubig na kasing laki ng isang buto. Q. Ang misteryosong madilim na asul na patak ng tubig ay pumasok sa kaluluwa ni Lintong. Ang Dark Heart Seed na ito ay co-control sa iyong bawat aksyon at maging ang iyong mga iniisip.
Hindi mo matatakasan ang aking mental energy senses sa loob ng 10,000 milyang radius. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang Dark Heart Seed ay nagmula sa Ball of Ice Soul at Dark Eye Incomplete Page. Ang Ball of Ice Soul ay naglalaman ng kaalaman na nagbigay daan kay Zhao Feng na mas maunawaan ang kaluluwa at ang asensya ng Tao of Ice Soul. Bagamat bahagyang kompleto lang ang Dark Eye Incomplete Page at hindi nagawang linangin ni Zhao Feng ang maalamat na Eye of Death, nagtala pa rin ito ng maraming nakamamatay na kasanayan. Dark Heart Seed. Anong gusto mong gawin ko? Kahit na si Lintong ay natakot at hindi mapalagay, hindi siya nang ahas na lumaban. Ang Dark Heart Seed na ginamit ni Zhao Feng ay katulad ng ghost mark na itinakda sa kanya ng misteryosong skeleton, ngunit ang Dark Heart Seed na ginamit sa pamamagitan ng God's Spiritual Eye ay mas makapangyarihan. Magagawa pa ni Zhao Feng na sumabog ang Dark Heart Seed at magdulot ng kapahamakan kay Lintong kung gugustuhin niya, hanggat nasa loob siya ng isang tiyak na distansya. Kailangan ko ng isang alipin para sa aking pagbabalik sa Cloud Area at ikaw ay bagay na bagay dahil may bloodline ka ng mata. Bakit pa sa tingin mo ay buhay ka pa? Malamig na tumawa si Zhao Feng. Nanlamig ang puso ni Lintong matapos itong marinig. Kung ikukumpara sa kahihiyan, mas natatakot siya sa kamatayan at kung ano ang hinaharap. Nangangahulugan ang mga salita ni Zhao Feng na naramdaman niyang bahagyang kapakipakinabang si Lintong, kaya naman nabubuhay pa siya. Kung wala siyang magagawa, malamang na si Lintong ay nauwi rin sa iba pang miyembro ng Iron Dragon Alliance, patay na parang kuko. Siyempre, pinananatili ni Zhao Feng si Lintong hindi lamang dahil gusto niya ng alipin, kundi dahil gusto niyang maunawaan kung paano ginamit ni Lintong ang kanyang eye bloodline. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay hindi pa nakakahanap ng eye bloodline inheritance na angkop para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay kinuha ng Asher Swallow si Zhao Feng at ang kumpanya para makapasok sa 13 bansa. King of Gods, Kabanata 459. Pagbabalik, una. Umaga, sa Broken Moon Clan. Ang mahinang ambon na nakapaligid sa Sky Moon Mountain ay nagbigay ng nakakasilaw na liwanag habang sinasalamin nito ang sikat ng araw. Ang bundok ay lantian at puno ng magaganda at mag-agarang mga gusali. Ang mga gusali sa Sky Moon Mountain ay mas malaki kaysa noong nakaraang 2 taon, at ang mga figure ng mga disipulo ng clan ay nagmamadaling umikot. Hindi mahirap makita iyon. Pagkatapos maging bagong clan master si Master Haiyon, ang kabuoang lakas at laki ng Broken Moon Clan ay tumataas araw-araw at ganap na naiiba sa 2 taon na ang nakalipas. Sa kalagitnaan ng hangin, ang Asher na Floating Crest Palace ay lumipad sa kalangitan habang pinalilibutan ito ng isang layer ng kidlat na parang isang uri ng alamat. Sa buong Broken Moon Clan, ang aura lang ng Floating Crest Palace ang mahina, na parang nakalimutan. Sa harap ng bundok, sino ang naglakas loob na pumunta dito? 2 alagad na nagbabantay sa burol ang malamig na tumingin sa isang binatang papalapit. 20 taong gulang pa lamang ang binata at medyo gwapo, ngunit nababalot ng dumi at tila pagod at puno ng kalungkutan. Hindi mo man lang ako nakikilala. Malamig na salita ng binata habang naglalabas ng malakas na aura na naging dahilan ng pag-ihip ng hangin. Bulalas ng 2 disipulo nang sila ay nakaugat sa lupa ng aura na iyon. Ang lalaking nasa harap nila ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at nagsimulang hawakan ang True Spirit Realm. Brother Yanggan. Nagbago ang ekspresyon ng isang alagad ng Third Sky habang nauutol siya. Brother Yanggan. Tumalon din sa takot ang isa pang bagong alagad. Sa pangunguna ni Clan Master Haiyon, ang Broken Moon Clan ay napakabilis na lumawak. 1 taon pa lang akong wala pero ang dami na ng bagong mukha. Ngumisi si Yanggan habang naglalakad siya papasok. Nagkatinginan ang 2 alagad na nagbabantay sa bundok na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Bumalik si Brother Yanggan sa ganitong oras. Kalahating buwan na ang nakalipas, ang First Elder ay tila ikinulong ng Clan Master Haiyon at ng Regulations Elder. Hindi ito isang bagay na maaring pag-usapan ng mga pinakababa naming disipulo. Pinagmasdan ng 2 disipulo ang pagpasok ni Yanggan sa loob. Habang nasa daan, binati ni Yanggan ang ilang pamilyar na mga disipulo at elder, ngunit naramdaman niya na may mali kahit papaano habang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng masama.
Makalipas ang 1 oras, sa loob ng isang lumang gusali. Ano? 1 taon lang akong wala at 2 taon na pinarusahan si Master na isipin ang kanyang mga kasalanan. Sino ang may kapangyarihang parusahan ang First Elder sa Broken Moon Clan? Napaungol si Yang Gan sa galit. Pagharap sa kanya, ang matandang silver-haired na si Granny Liuyo ay mapait na ngumiti. Sa kasalukuyang Broken Moon Clan, ang Clan Master Haiyon ay naghahari. Siya ay napakalakas at may tiwala ng Iron Dragon Alliance. Hindi pa nagtagal, nakipagtulungan si Clan Master Haiyon sa Regulations Elder at 2 pang Elder para ikulong si First Elder. Katawa-tawa. Maging si Yang Gan, na karaniwang kalmado, ay hindi napigil ang tumalon sa galit. Bakit? 2 taon na ang nakalilipas, si Zhao Fang ay tinugis sa 13 bansa, ngunit sa kabutihang palad, ang First Elder ay handa. Inilipat niya ang mga magulang ni Zhao Fang, pati na rin ang mga kamag-anak ng nakaraang Clan Master, sa isang ligtas na lugar. Palagi itong isinasa puso ni Clan Master Haiyon, at tila, may mga chismis na bumalik si Zhao Fang sa Cloud Area. Napabuntong hininga si Granny Liuyo. Brother Zhao Fang, sinasabi mo na babalik siya sa Cloud Area. Napabulala si Yang Gan sa pananabik. Pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, ang kasabikan at kagalakan ni Yang Gan ay nauwi sa kalungkutan at pagkatalo. Ito ay dahil, pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, hindi niya nakitang bumalik si Zhao Fang mula sa Outside Inheritance. Ngunit ngayon ay may balita na si Zhao Fang ay bumalik sa Cloud Area. Ito ang pinakabagong balita, na nagpagalit kay Clan Master Haiyon. Muli siyang nagbigay ng utos sa 13 bansa para sa pagkamatay ni Zhao Fang. Ang mga salita ni Lola Liuyo ay puno ng pag-aalala. Mahusay. Brother Zhao, sana makabalik ka ng ligtas. Ang mukha ni Yang Gan ay puno ng pagtataka at pananabik, na nagpagulo kay Granny Liuyo. Bigla niyang napagtanto ang tunay na kahulugan sa likod ng pagpunta ni Yang Gan sa Sacred True Dragon Gathering. Nakita mo ba si Brother Zhao sa Sacred True Dragon Gathering? Mukhang naintindihan naman ni Granny Liuyo at nagtanong. Sisigat na sana si Yang Gan, ngunit may ilang hindi gustong tunog na nanggaling sa labas ng pinto. Yang Gan, lumabas ka at maghanda para tanggapin ang parusa ng clan. Isang malamig na boses ang narinig mula sa labas. Sa labas ng gusali ng Elder, ilang pamilyar na core disciples ang nakatayo sa pasukan. Yuan Ji. Quan Chen. Anong ginagawa mo? Lumabas si Yang Gan at sinuri ang grupo ng mga disipulo. Maraming pamilyar na mukha dito, kabilang sina Yuan Ji, Quan Chen, at Lu Hu, na mga disipulo ng oposisyon. Yang Gan, hindi mo sinunod ang mga alituntunin ng clan, iniwan mo ang clan sa iyong sariling kagustuhan sa loob ng 1 taon. Dahil ako ang punong disipulo, may karapatan akong parusahan ka. Malamig na tumayo si Yuan Ji habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pagkaalis ni na Zhao Fang at Bei Moi, ang pangalawang disipulo ni Clan Master Haiyon na si Yuan Ji ay naging bagong head disciple dahil umalis si Yang Gan sa clan sa loob ng 1 taon. Iniwan sa sarili kong kagustuhan. Sinunod ko ang utos ni First Elder at lumabas ako ng 1 taon. Anong kapangyarihan ang mayroon ka para parusahan ako? Sigaw ni Yang Gan mula sa harapan ng pinto. Sa mga tuntunin ng paglilinang at lakas, nalampasan ni Yang Gan ang mga taong ito. Hindi naman masama ang kanilang pag-unlad, ngunit si head disciple Yuan Ji ay nasa 7th sky lamang habang si Quan Chen ay nasa 6th sky lamang. Nagkaroon pa rin ng agwat sa pagitan nila ni Yang Gan. Pagkatapos ng lahat, kababalik lang ni Yang Gan mula sa Sacred True Dragon Gathering at tumaas ang kanyang saklaw. Marshal Nephew Yang, kahit ang master mo ay ikinulong ng Regulations Division. Junior ka pa lang. Isang matandang boses ang umalangaw mula sa malayo. So, bumaba mula sa langit ang isang matanda na may hawak na tungkod. Regulations Elder. Bulalas ng mga alagad sa ibaba habang nakayuko. Ang bagong dating ay ang Regulations Elder na sinubukang parusahan si Zhao Fang pagkatapos ng Floating Crest Trial simula noong pinalayas niya si Lu Hu. Sa sandaling ito, malamig na tiningnan ni Lu Hu at ng iba pang core disciple si Yang Gan. Regulations Elder. Nakaramdam si Yang Gan ng nangingibabaw na aura. Ang Regulations Elder na ito ay umabot sa late stage na True Human rank.
Hindi siya isang kalahating hakbang na true spirit realm na maaaring ihambing ni Yang Gan. Regulations Elder, hindi niya kasalanan ang pag-alis ni Yang Gan sa clan dahil umalis siya sa utos ng First Elder. Sana mapagbigyan mo siya. Ngumiti ng mapait si Granny Liuyo at sinabing, ang mismong pagdating ng Regulations Elder ay labis-labis na para sa isang disciple na umalis sa clan. Dahil ito ang una mong kasalanan at hindi mo ito ginawa sa iyong sariling kusa, magiging madali ang Elder na ito sa iyo. Mula ngayon, mamumuno ka sa isang grupo at kukumplito ng 49 na misyon ng walang anumang gantimpala o hindi pagkakasundo. Kalmado ang ekspresyon ng Regulations Elder. May gana si Yang Gan na sumabog, ngunit pinigilan siya ni Granny Liuyo. Huminahon ka. Hindi ka nakagawa ng anumang malaking pagkakamali, kaya hindi ka maaaring guluhin ng Regulations Elder. Ngunit kung ikaw ay naging padalos-dalos at masaktan ang damdamin ng isang Elder, maaari niyang mawala ang isang layer ng balat sa iyo. Yang Gan, tinatanggap mo ba ang parusang ito? Umalangaw-ngaw ang malamig at malakas na boses. Payag ang alagad na ito. Pinigilan ni Yang Gan ang kanyang galit at layuning pumatay habang tinatanggap niya ang 49 na misyon. Pagkaraan ng 3 araw, pinangunahan ni Yang Gan ang isang grupo at lumabas mula sa Central Division. Sister Ran, Brother Lin, Brother Yang. Paumanhin sa pagkaladkad sa inyong lahat dito. Lumingon si Yang Gan at mapait na ngumiti habang nakatingin sa mga pamilyar na mukha na ito. Ang mga disipulong gumagawa ng misyon na ito kasama niya ay ang mga may magandang relasyon kay Zhao Fang, tulad ni Ran Xiaoyuan, Lin Fan, at Yang Qingshan. Sa kanila, si Ran Xiaoyuan ang personal na disipulo ng nakaraang clan master at, kung hindi dahil sa pagkawala ng proteksyon ng First Elder sa lahat, hindi sana sila naipadala sa grupong ito. Brother Yang, nag-aalala ako na hindi ka pakakawalan ng clan master Haiyan ng ganito kadali. Dapat kang tumakas sa panahon ng misyon. Iminungkahi ni Lin Fan. Noon, naging inner disciple si Lin Fan kasabay ni Zhao Feng at pareho silang lumahok sa Floating Crest Trials. Ang kanyang cultivation ay umabot na ngayon sa 4th Sky o 5th Sky Ascended Realm, na may maraming tulong mula kay Zhao Feng noon. Hindi ako makatakbo, at wala akong pagkakataon. Itinaas ni Yang Gan ang kanyang ulo. Sa kalangitan, may maliit na itim na tuldok. Ang isang grupong tulad nito ay karapat-dapat sa 2 kalahating hakbang na True Spirit Realms at ilang eksperto sa 7th Sky Ascended Realm na nanonood sa atin. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Yang Gan ang grupo at lumabas. Sa sandaling ito, lumitaw ang tunog ng paglipad. Mga eksperto sa True Spirit Realm, at napakarami sa kanila. Nagulat ang mga miyembro ng Regulations Division. Sa kanilang mga mata, tanging ang mga nasa True Spirit Realm lang ang malayang lumipad, at ilang True Spirit Realm na lumitaw ng sabay-sabay ay isang pambihirang okasyon. Ang isa sa True Spirit Realms, isang kabataang nakasuot ng itim, ay biglang huminto. Ang kabataang nakasuot ng itim na damit ay bumaba na may makapangyarihang True Spirit Realm aura. Napakabatang True Spirit Realm. Napabuntong hininga ang mga kalapit na disipulo ng Broken Moon Clan. Ikaw, Beimoy. Bulalas ni Yang Gan at ng kumpanya. Ang bagong dating ay isang walang ekspresyon na kabataan na nag-scan sa grupo. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Yang Qingshan saglit. Noon, sina Beimoy, Yang Qingshan, at Zhao Feng ay nasa ilalim ng lahat ni Lord Guanzhen. Sa pagkakataong ito, narating na ni Beimoy ang True Spirit Realm, at ang kanyang aura ay hindi gaanong naiiba sa Regulations Elder. Ano ang nangyayari? Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Beimoy habang nakatingin siya sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Karamihan sa kanila ay nasa panig ng First Elder o mga disipulo na dating may magandang koneksyon kay Zhao Feng. Malamig na sumimangot si Yang Gan, halatang hindi gaanong gumagalang kay Beimoy. Si Ran Xiaoyuan lang ang nag-summarize ng nangyari sa mababang tono. Si Beimoy ay nanatiling hindi natinag habang nakasalubong niya ang ilang figure sa kalangitan at pumasok sa Broken Moon Clan. Sa Sky Moon Mountain, sa isang napakalaking gusali na namumukod Tenji sa iba. Hihihi, Beimoy, hindi mo talaga ako binaygo.
Bumalik ka na mula sa Sacred True Dragon Gathering at nakuha mo pa ang tiwala ng Palace Lord at ng Iron Dragon Alliance. Ang gwapong mukha ni Clan Master Haiyon ay napuno ng maliwanag na ngiti habang tinatapik ang balikat ni Beimoy. Master, narinig mo na ba ang balita ng pagbabalik ni Zhao Fang? Ayon sa Iron Dragon Alliance, si Zhao Fang ay nakapasok na sa 13 countries at patungo sa Broken Moon Clan na may mabangis na ugali. Hindi ito maganda para kay Master. Walang ekspresyong sabi ni Beimoy. King of Gods, Kabanata 460. Pagbabalik, ikalawa. Sa Broken Moon Clan, gusali ng Clan Master. Nakapasok na si Zhao Fang sa 13 countries at patungo sa Broken Moon Clan na may mabangis na ugali. Hindi ito maganda para kay Master. Walang ekspresyong inihayag ni Beimoy ang isang nakakagulat na balita. Ang kalapit na mga figure na may itim na hood ay may mga aura na kasing lalim ng karagatan. Narating na nilang lahat ang True Spirit Realm, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng kahit ano mula simula hanggang sa katapusan. Gusto akong patayin ng batang iyon. Malamig na ngumisi si Clan Master Haiyon. Nakatanggap na ako ng ilang balita kalahating buwan na ang nakalipas at hiniling ang isang core elder mula sa Iron Dragon Alliance na hawakan ang kuta sa Sky Moon Mountain. Bukod pa riyan, kumuha na rin ako ng makapangyarihang kakampi para hintayin si Zhao Fang. Nagplano na si Master para maging perpekto. Inihayag ni Beimoy ang isang pambihirang hitsura ng papuri. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Zhao Fang sa Cloud Area ay hindi karaniwang kaalaman. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam ng sitwasyon. Inilak din ng Iron Dragon Alliance ang impormasyon ng pagkatalo ng Blood Corps Palace Lord at ang eksaktong lakas ni Zhao Fang, dahil itinuring nito ang mukha ng Iron Dragon Alliance. Siyempre, noon, napatay na ni Zhao Fang ang halos lahat ng puwersa ng Blood Corps Palace Lord. Kaya, bukod sa isang maliit na bilang ng mga tao, walang nakakaalam ng anuman sa unang lugar. Pinuri ni Beimoy ang katotohanan na nag-react si Clan Master Haiyon sa ilang menor de edad na bakas at nagplano para sa pagdating ni Zhao Fang. Hindi lang swerte na naabot ni Master Haiyon ang kanyang kasalukuyang katayuan. At ang mga kaibigan na ito ay... Ang mga mata ni Clan Master Haiyon ay sumulyap sa mga nakaitim na figure sa likod ni Beimoy. Master, pagkatapos bumalik sa Cloud Area, ang banta ni Zhao Fang sa Iron Dragon Alliance ay napakalaki. Ang mga nasa itaas na echelon ng Iron Dragon Alliance ay hindi masaya, kaya inutusan nila ang ilang eksperto na sumama sa akin at subukan ang kanyang lakas. Kalmadong buod ni Beimoy. Mabuti, ang Iron Dragon Alliance ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa iyo at sa akin. Mukhang napagdesisyonan ng langit na makakarating lang si Zhao Fang at hindi na makakabalik. Lalong naging maliwanag ang ngiti ni Clan Master Haiyon. Sa parehong araw na bumalik si Beimoy, nagdaos ng maliit na pagdiriwang ang Clan Master Haiyon. Bagamat tila nakaka-relax sa ibabaw, ang Sky Moon Mountain ay talagang naging mas mahigpit na binabantayan. Lumabas ang lahat ng elder ng Broken Moon Clan sa pag-iisa. Ang lakas ng Broken Moon Clan ay umabot na sa sukdulan, at ang mga nasa ibabang disipulo ay nakakaramdam ng kakaibang hangin ng pagpatay na layunin. Ngunit sa ibabaw, masaya ang Broken Moon Clan. Ito ang taktika ni Clan Master Haiyon na magmukhang mahinahon sa labas, kahindek-hindek sa loob. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Yang Gan ang kanyang grupo at umalis sa clan habang sila ay patungo upang tapusin ang una sa 49 na misyon. Isang malaking lumilipad na hayop na may dalawang half-step na True Spirit Realms at ilang 7th Sky Ascended Realms ang nag-survey sa grupo mula sa itaas. Ito ay sobrang nakakainip. Walang hamon sa amin ang pagbabantay sa grupo ng mga brats na ito. Hihihi, sabi ng Regulations Elder na kung sino man sa kanila ang sumubok na tumakbo ay maaari natin silang patayin. Sa halip na maging mahirap, ang unang misyon ni Yang Gan ay talagang napakadali. Ang misyon ay upang mangolekta ng isang uri ng tae ng ibon malapit sa kagubatan. Maaaring gawin ng mga panlabas na disipulo ang madali at maruming mga trabahong ito, ngunit si Yang Gan at ang kasama, na mga panloob na disipulo o kahit core na mga disipulo, ay napilitang gawin ito. Dapat sabihin na ito ay isang pagsubok ng pasensya, pagsupil, at kahihiyan.
Gawin lahat ng makakaya. Naniniwala ako na malapit nang dumating si Brother Zhao at babaguhin ang kapalaran ng clan. Sabi ni Yang Gan. Nang banggitin ang Brother Zhao, ang mga mata ng grupo ay napuno ng makulay na liwanag. Karamihan sa mga disipulong ito ay may magandang relasyon kay Zhao Fang. Noon, maraming tao ang nakasaksi sa kanyang paglaki sa numero 1 henyo ng 13 clans. Ang kinabukasan ni Brother Zhao ay tiyak na mas mataas kaysa kay Beimoy. Ngunit si Brother Zhao lang ba ang makakaligtas sa Broken Moon Clan? Nasa likod niya ang Clan Master Haiyun ng Iron Dragon Alliance. Ang mga disipulo ng grupo ay napuno ng kalahating kagalakan at kalahating pag-aalala. Hindi tiyak kung mababago niya ang pangkalahatang sitwasyon, ngunit hindi dapat mahirap baguhin ang aming sitwasyon. Isang malalim na kalmadong boses ang nagmula kay Lin Fan. Si Lin Fan ang unang taong naging kaalyado ni Zhao Fang at sabay silang pumasok sa Floating Crest Palace. Siya marahil ang pinakakilala kay Zhao Fang. Makalipas ang kalahating araw, natapos ng grupo ni Yang Gan ang unang misyon at pabalik na sila sa clan para ibigay ang gawain. Sa oras na ito, ang mga hiyawan ng takot at gulat ay umalangaw-ngaw sa harap ng bundok. Oh my God! Ang taong iyon. Bilisan mo at sabihin sa mga elder. Bulalas ang mga figure na nanonood sa pasukan. Sa himpapawid, ang mga balintataw ng dalawang half-step na True Spirit Realms at ang ilang 7th Sky Ascended Realms ay humihigpit. Ito ay, siya talaga. Ang mga ekspresyon ng mga nasa lumilipad na hayop ay mataimtim. Sa bakana ng bundok, ngumiti ang isang asol na buhok na binata habang nasa likod ang mga kamay habang nakatingin sa harapan. Ang kabataang ito ay halatang matagal na rito. Ini-inspeksyon niya ang bundok na para bang may kakaiba siyang nararamdaman dito. Zhao Fang. Siya na talaga. Bulalas ang mga figure sa lumilipad na hayop. Zhao Fang, ang Clan Master Haiyun ay nagbigay ng utos para sa iyong kamatayan sa 13 bansa ngunit nang ahas ka pa ring pumunta dito para mamatay. Taksil Zhao Fang, sumuko ka na. Ang mga regulator at ang mga disipulo ng Broken Moon Clan ay sumigaw, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng anuman. Sino ang hindi nakakaalam sa mga himala at nakakatakot na tsismis ng kabataang ito? Ang titulo ng numero 1 henyo ng 13 clans ay kabilang pa rin sa Broken Moon Clan at hindi natitinag. Hihihi, maaari mo bang sabihin sa Clan Master Haiyun na ang taksil na si Zhao Fang ay narito upang magsisi sa kanyang mga kasalanan? Bahagyang tumawa si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang marinig ito, ang lahat ay nagsimulang mag-usap. Sa sandaling ito, ang mga disipulo, ang mga regulator, ang mga dalubhasa sa lumilipad na hayop, at maging ang grupong nakatapos ng misyon ay nataranta. Magsisi sa kanyang kasalanan. Halos malaglag ang panga ng mga disipulo mula sa Broken Moon Clan. Alam ng maraming tao na si Zhao Fang ay isang wanted na tao sa 13 bansa at na siya ay nakatakas mula sa Cloud Area. Dahil nakatakas na siya, bakit siya bumalik? May sakit ba siya sa ulo? Ito. Paano ito posible? Si Brother Zhao. Bumalik para magsisi sa kanyang mga kasalanan. Naramdaman ni Yang Gan at ng iba pa na parang binuhusan sila ng isang mangkok ng malamig na tubig. Kanina lang, iniisip nila ang mahimalang pagbabalik ni Zhao Fang. Ngunit sa isang kisap mata, nahulog na sila mula sa langit patungo sa impyerno. Parang may naramdaman, biglang tumalikod si Zhao Fang para harapin si Yang Gan at ang kumpanya at mahinang ngumiti. Puno ng init ang ngiting ito. Natigilan sina Yang Gan, Lin Fan, Yang Qingshan, at ang iba pa. Bukod kay Lin Fan, ang iba ay napuno ng pagkabigo. Maaaring hindi talaga sumuko si Brother Zhao. Si Lin Fan ay may likas na pakiramdam na nagmula sa kanyang pag-unawa kay Zhao Fang. Alam na alam niya ang tungkol sa kontrol, katalinuhan, at kalmado ni Zhao Fang. Nagkita tayong muli, mga kapatid. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nanginginig sa katahimikan na katulad ng ulan sa tagsibol. Nang makita ang misteryosong kaliwang mata, ang grupo ay nakaramdam ng kakaibang kalmado at ligtas. Kasabay nito, ang Sky Moon Mountain, ang bulwagan ng Clan Master. Sa pag-uulat sa Clan Master, dumating si Zhao Fang sa harapan ng bundok at sinabi na gusto niyang magsisi para sa kanyang mga kasalanan.
Ang nakakagulat na balitang ito ay kumalat na parang apoy sa buong Broken Moon Clan. Sa loob ng bulwagan, ang Clan Master Haiyon, ang Regulations Elder, ang iba pang Elder, at ang Division Leaders ay natulala. Magsisi sa kanyang mga kasalanan. Sigurado ka bang hindi mo siya napagkamalan na maling tao? Bamuka ang bibig ni Beimoy. Zhao Fang, sumusuko. Hindi siya maniniwala dito kahit na may pumatay sa kanya. Mayroon siyang asol na buhok at asol na mata. Mayroon din siyang pasang iyon. Magalang na sabi ng isang regulator mula sa ibaba. Yung pusa. Nagsalubong ang kilay ni Beimoy habang namumuo ang galit. Ang taong iyon ay tiyak na si Zhao Fang. Noon sa Floating Crest Palace, niloko siya ng maliit na pasang magnanakaw. Tingnan natin kung ano ang ginagawa nitong Zhao Fang. Napataas ang kilay ni Clan Master Haiyon dahil sa hinala, ngunit tumayo pa rin siya. Maya-maya, ang Clan Master Haiyon at ang upper echelons ng clan ay tumingin pababa mula sa itaas. Sa kanilang paningin ay isang asol ang buhok na binata na nasa likod ang mga kamay. Sa kanyang balikat ay isang maliit na pusa ang kamakaway ng puting bandila. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay iwinagayway ang puting bandila sa tuwa. Ang isang puting bandila ay nangangahulugan ng pagsuko sa parehong mortal na mundo at sa mundo ng paglilinang. Dahil sa eksenang ito, ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan ay may makulay na ekspresyon. Ito ay lalo na ang kaso para kay Beimoy. Namula ang kanyang mukha at halos mabulunan siya nang makitang iwinagayway ng munting pasang magnanakaw ang puting bandila. Ang taksil na si Zhao Fang ay bumalik sa Broken Moon Clan para humingi ng tawad kay Clan Master Haiyon. Ngumiti si Zhao Fang at dahan-dahang naglakad patungo sa clan. Tumigil ka dyan. Taksil, dahil nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan, sumuko ka na. Ang mga kalapit na disipulo at regulator ay kumilos na parang kaharap ang isang malakas na kalaban. Maaaring makita ng sino man na ang paglilinang ni Zhao Fang ay umabot na sa True Spirit Realm. Ang mga normal na tao ay hindi nang ahas na salakayin siya. Talaga bang sumuko na siya? Nagsalubong ang mga kilay ni Clan Master Haiyon. Si Zhao Fang ay kumilos ng mahinahon at may kumpiyansa na paraan, na mas dramatic kaysa dati. Ang puso ni Clan Master Haiyon ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense, kinumpirma niya na si Zhao Fang ay nasa True Spirit Realm, ngunit hindi alam kung nasaan si Rank Zhao Fang. Hihihi, Clan Master Haiyon, hindi mo ba ako hinahanap? Hindi ka ba masaya na bumalik ako? Ang ngiti ni Zhao Fang ay naging mas maliwanag habang siya ay nagbigay ng hindi nakakapinsalang pakiramdam. Sa bundok, nagsimulang pumasok sa talakayan ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan. Ano ang dapat ikatakot ni Clan Master? Naglagay kami ng 8 Dragon Demon Slaughtering Array sa Central Division. Kahit may kakayahan siyang i-flip ang skin ay hindi siya makakatakas. Nililigawan ng brat na ito si kamatayan. Paano natin siya hindi tatanggapin?